pigil hininga ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw lang, maaari na siyang sakmalin ng kamatayan. Lord, Ginoo ko, Lord Jesus, Lord Jesus. Ang lalaki kasi natrap sa kulungan ng buhaya. Langga, ano ning sulod man ka dya, langga? Kabalo man dyan ka nga buhaya na dyagang. Ano sulod sa siya eh? Ning sulod siya din, yamba. Hanggang sa Imo paakang. sinakmal, Agoy, Ginoo ko, lay! Maluoy ka, lay! kinaladkad, Lord, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan ako, Lord, lay! Ayaw na siya dadagasa, lay! Agoy, Ginoo ko, Lord! at pinaikot-ikot na ng buhaya ang tila magiging hapunan niya. Diyos, alay. Lay, ayaw sa taong ka na, lay! Diyos ko. Yung ginawa ko is nag-live na lang para makita ng mga rescuer. Alangan naman na pumunta ako sa cage din. Di dalawa kaming kakainin. Nagkaayaw siya itapalangga. Nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhaya yung kalaban namin. Paano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay. Niya imong paakang. Lord, ako'y Ginoo ko, Lord! Jesus! Lay, maluoy ka, lay! Ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Cabul Mangrove Park and Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buaya. Tumakbo ako at tiningnan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buaya. Ang buaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak na niya imong paakang. Agoy, Ginoo ko, lay! Maluoy ka, lay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Lord, maluoy mo. Maluoy ka. Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero Ayaw niya hawakan yung ulo. Kaya Ako'y Ginoo ko, Lord! Jesus! Lord, ayaw sa taong ka na, lay! iniikot-ikot siya. ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Wala na ko gi-expect nga akong friend na ko nagtawag sa kuha. Sa nga, uy, no, your brother, no. Kinain daw ng crocodile. Naabot ko dito, ma'am. So, napadyo siya sa, buhaya. Wala ko'y mahimo. Maudyo na akong sa kong una-una. Wala, yung pag-asa. Ang rumesponding mga pulis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya, yung buhaya. Paagang agad! Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Kaya niyang paamuhin yung buhaya kasi siya lang talaga ang makalapit doon. Nakatunga time na ami sa mo ang balay na ay niabot dito balong nga nakasala si Alay. Diretso rin kog lakaw na. Habang hinihintay si Tata, ang anak niyang si Joliver, sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Nanamay ning ingon nga pusilo na lang na. Maluoy pug ko kay sulod na lang jud pug ko. Ang inig magpakaon lang si Papang. Try kog hungit. Ni ila naman na sa mua kay pila naman na katuig gikap na ko yang ikog. Wala ra mang gyapon. Sa puntong ito, ang walang kalaban-labang si Arthur, walang ibang nagawa kundi humiyaw na lang sa sakit. Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buhaya ang kanyang binti. Maya-maya pa, dumating na si Tata. Pag-abot gyud ako dito sa sulod, naluoy gyud ko katanaw sa tao gyud perting singgit gyud. Tabang kay di na daw siya muusab. Ikuha dahil na ako to ako ang stick. Mo na pag-train ako sa hagikan pa siya sa gamay.
Wala na ko biyahe ang stick dito na ko sa gilingaw dahil akong gingnan mga tao nga kuhaan ninyo katong napakan. Kaya nakadagan na yung tao dito sa Daplin. Mo to ila na yung giyawas. Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Nandun na sa tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Naluwas na kita. Pero bali anti sa nisulod. Binabandage saka dinala doon sa hospital. Si Arthur, himalang nakaligtas. Nagbigay kami ng pain meds, antibiotics kasi very risky ang patient sa infection. Ang lalaki, nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng 2 kamao. Nagpapagaling siya ngayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o bali sa itaas na bahagi ng binti. Sakit gid siya. Antuson gid siya kay nahitabo naman ni. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo kulay! Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Wala ko naguna-una nga plastic. Tinuod yun ang buhaya. Gusto rin yun ako nga katong buhaya yun. Last na ako nga kuan og mamaak bag dili. Katurag yun. Wala na lain rason. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala ni sila yung respect ba sa among pamilya po. Tingana, wala gi sila kailan sa kung igsoon kung ningana ba nga ilang gi bully yun nila nga buang daw. Mabait yan. Pero si Arthur, may inamin sa aming team. Siya gito kung tuyo dito. Katong buhaya yun. Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayop. Kaya nung nakita niya si Alay, na-interest daw siyang hawakan ito. Dito pa ko maagi sa katong portahan bitawon ta. Pag abri na ako niya, di man maabri gahi. Moto nga akong idea, kudri na ako mulayat sa katong naipayag bitaw. Wala di ko yung mga pamilya bitong wag nahadlok. Kay abi na ako sa butaan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo kulay! Sinakmal siya ng buhaya. Pero meron niyang anak sa kuha, nabalik na niya ako tiil. Nakita niyo na ako niya, agawas ng bukog diya. Agoy, Ginoo kulay! Gibalik ko niya, dahil gidala na po niya diri. Sinubukan niya raw pakalmahin ang buhaya, pero Paagang, agoy, Ginoo kulay! Iya kong gilamba, mga ikaduha siguro ko niya tuyok. Nalagid sa ko nauna to, nga mamatay. O dito ra ko taman. Wala jud ko mahimo. Kay bayam gito dako kay kayo. Nakita na ko yung ipon na naana na paksi ba. Ako lang giibot, gilabay na diri sa kilid. Agoy, Ginoo kulay! Boto ni nasuko na po siya, gibalik ko niya, dahil gidala na po niya diri. mabuti na lang daw at dumating na si Tata. Gidala na niyang sungkod, pero meron niyang anak. Wala pa, siya ngalay, buhiin na. Dali naman kayo ko nakatindog, anak-anak, ko kiyang-kiyang. Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. Patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. Nag-shot ko beer, gamay lang good. Nadto ko sa mangrove. During my interview, there was no any deviation at the site level, but in that incident, the patient needs further psych evaluation assessment talaga. Na-do something, kay the way you talk to him, ang reaction niya, late reaction, dapat unda kong diri nga kuan for psychiatrist unda man ba. Hindi yun normal na gawain yung alam mo na yan, buhayan, kumain talaga yan ng tao, ba't pumasok ka pa dyan? Sa pangyayaring ito, meron bang dapat managot? Kung mapatunayan nga na mayroong pagkukulang sa kanilang management, walang warning signs, walang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then posible sila maging civilly liable. Tulo yung may dire duty, ma'am. Dira at bang sa stage, dira yung may pirmi magtambay. Nagtumi nga nagtanaw ra siya sa buaya. Kay normal ra man gud nga daghan mananaw diri buntag ud gatong pagkahitabuan nana siya sa sulod wa na may kabantay. Will fence naman yung facility ni Alay. Check yan ng DENR. Yung nangyari na yun is very isolated case talaga. May bala po ba kayo magsampa ng kaso? Sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala raman po, di ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa danyos o sa anumang pwede mo makuha. Si Park, meron silang internal rules or merong city ordinance na nag-penalize sa mga tao na kapag papasok or gagambalain yung mga wildlife, kagaya ng crocodile, bapatawan ng penalty. Langga, ano ning sulod man ka dya, langga?
Kabalo man jud ka nga buaya na jagang. Before taking any legal action, kailangan po natin malaman kung ano po yung reason or i-assist po talaga yung mental condition niya para po fair naman po sa kanila kung ano po yung dapat natin gawin, ma'am. Di na ko motrog ambak sa buaya. Dahil sa nangyari, pansamantala munang ipinasara ang kulungan ni Alay. Issue po ng temporary closure ng DNR. Nag-suggest kami na lagyan na talaga siya ng roof para in the event mayroon bang papasok doon or may ating ba umakyat, ini talaga siya maka-jump. Since 2018, dito na lang sa tourism site namin para malagyan siya ng holding facility na maayos. Safety din yun sa mga tao dun sa community. Ang lakas ng isang sagpang ng crocodile, tulad natin yan sa isang maliit na kotse na dumagan sa iyo. Ang isang crocodile kasi ay highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng mahulog doon ay maaari niyang gawing pagkain. Loy, ayaw sa taong kanalay! Pagka nakagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang soft spot ng buhaya ay yung kanyang batok, yun ang pwedeng butasan kung meron siyang dalang paraan na pangbutas or pwede niyang tusukin yung mata. Itong Miyerkules, sumailalim siya sa isa pang operasyon. Debridement and arthroscopy of right knee. Bali, lagyan ng bakal ang bali po. Libre naman ang mga serbisyo, ang mga gamot, but the patient may still need financial support po for the cost of implants and for his daily living. Ang lokal na pamahalaan ng CI nagbigay ng assistive device. Nagbigay rin ang aming team ng cash assistance. Dako kayo nga tabang sa kuha. May mga magagandang loob dyan kung may tulong kayo. So, salamat. Ang mga mababangis na hayop gaya ng buwaya, likas na nagiging agresibo kapag sila'y ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo. Dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay. Agoy, Ginoo ko, Lay! Agoy, Ginoo ko, Lord! Lord,